Sa isang tahimik na lugar sa California, may isang bahay na tila walang katapusan. Isang bahay na may mga hagdang paakyat sa wala. Mga pintong pagbukas mo, bangin ang sasalubong sa iyo. At mga silid na ginawa hindi para sa mga tao, kundi para sa mga espiritu. Ito ang misteryo ng Winchester Mystery House. At sa likod nito ay isang babaeng tumatakbo, hindi mula sa mundo, kundi mula sa nakaraan. Bago pa naging simbolo ng takot ang bahay na ito, nagsimula ang lahat sa isang pangalan, Winchester. Noong 1800s, sumikat ang Winchester Rifle, isang sandatang tinawag na The Gun That Won the West. Libu-libong buhay ang kinitil nito sa digmaan, sa karahasan at sa paglawak ng Amerika. At sa likod ng kayamanang dulot nito ay si Sarah Winchester. Isang babaeng matalino, edukada at sinasabing mahusay sa matematika at agham. Ngunit sa kabila ng kanyang talino, hindi niya natakasan ang kapalaran. Una, namatay ang kanyang sanggol na anak, isang trahedyang sumira sa kanyang puso. At makalipas ang ilang taon, pumanaw rin ang kanyang asawa. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ayon sa alamat, nagpunta si Sarah sa isang medium at doon niya narinig ang isang nakakakilabot na warning. Ang mga kaluluwang pinatay ng Winchester Rifles, sinusundan ka at balang araw, kukunin ka rin nila. May isang paraan lang daw para makaligtas. Magpatayo siya ng bahay at huwag itong titigilan kailanman. Kapag tumigil ang konstruksyon, doon siya mahahanap ng mga espiritu. Doon nagsimula ang kakaibang proyekto ni Sarah. Araw at gabi, walang tigil ang paggawa ng bahay. Hindi buwan, hindi taon, kundi dekada. Ang resulta? Isang mansyon na tila isang maze. May mga hagdang 7 hakbang pababa, 11 pataas. Mga pintong pagbukas mo, pader ang kasunod. At mga daanang paikot-ikot na parang sinadyang iligaw. Hindi ang tao, kundi ang mga kaluluwa. Sinasabi ng iba, ginawa niya ito para lituhin ang mga espiritu, para hindi siya matagpuan. Hindi lang basta random ang disenyo ng bahay. Dito papasok ang isa pang misteryo, numerolohiya. Mapapansin ang paulit-ulit na presensya ng mga numero. 13, bilang ng mga bintana sa isang kwarto. 13 na sabitan, 13 panel sa mga pinto. 7 at 11, kakaibang sukat ng mga hagdan. At ang pinakakakaiba, 33. Para sa iba, simbolo ito ng proteksyon. At para sa iba, koneksyon sa kabilang mundo. Dahil si Sarah, ayon sa mga records, ay hindi lang basta mayaman. Isa rin siyang babaeng may malalim na pag-unawa sa luhika at marahil sa mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agam. Ngunit sa kabila ng lahat ng misteryo, isang tanong ang nananatili. Talaga bang tumatakbo si Sarah mula sa mga multo? O tumatakbo siya mula sa sarili niyang sakit? Isang ina na nawalan ng anak. Isang tasawa na naiwan mag-isa. Ang walang katapusang konstruksyon ay maaaring hindi lang para sa mga espiritu, kundi para punuin ang katahimikan ng kanyang puso. Noong 1922, namatay si Sarah Winchester. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, tumigil ang paggawa ng bahay. Nang buksan ang kanyang vault, walang ginto, walang kayamanan, kundi isang simpleng kahon. Sa loob nito, mga alaala ng kanyang asawa. At isang maliit na hibla ng buhok mula sa kanyang anak. Sa huli, ang pinakamalaking misteryo ng Winchester House ay hindi ang mga multo,
kundi ang isang babaeng hindi nakausad sa hinagpis sa pagkawala ng mga kanyang minamahal. Ang bahay na walang katapusan ay sumasalamin sa isang pusong hindi kailanman natapos maghintay, maghanap at magmahal. Minsan, gumagawa tayo ng sarili nating maze sa buhay, mga distractions, trabaho o kahit anong bagay para lang takasan ang sakit. Pero tulad ni Sarah, darating ang panahon na kailangan nating harapin ang katotohanan. Dahil sa dulo, hindi ang takot ang mananatili, kundi ang mga alaala ng mga taong minahal natin. At marahil, ang tunay na multo ay hindi yung mga sa dilim, kundi yung mga alaalang hindi natin kayang pakawalan. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, subscribe, comment at i-ring ang notification bell para mas updated sa mga susunod pang video. Big shoutout kanila!